So what's up guys, ngayon nag-vlog na naman tayo. After 2 years na wala tayong vlog. Ngayon ay iba na ang pangalan natin. Hi, ako nga pala si Kenshi. O ngayon ay pangalan ko na ay Bunzuken. Ngayon ay mag-vlog tayo ng kape dahil wala akong maisip ng vlog. Ngayon magbabalik ako. So ito nga pala yung last na video ko dito sa YouTube because hindi pa na ako sa Facebook. Ito nga pala ang cellphone natin ay kaya malinaw. New phone. Yan. Pinag-ipunan ko po ito. Ito rin yung reward ko sa sarili ko kasi kasama ko sa video owners. Kasama pa ako sa journalism. So yan. Start na natin yung vlog. Yan. Kunin natin ito. Siyempre kumuha tayo ng baso natin. Kaya kap tayo eh. Si kuya nga pala itulog. Kaya wala tayong mga matutulog siya guys. Ayan siya. Matutulog siya. So, tayo muna ang gagawa ng sarili na vlog. So, kunin na natin yung ating wait, kukunin mahirap to so guys, matangkad ako pero hindi masyadong matangkad. Yan. Tingnan yung cellphone ko. Nag-focus pa rin. Natin yung gatos. Ito nga play gatos ninitan. Huwag din tayo na ito. So, baba muna tayo. So, yun. Papakulo muna tayo. So, yun. Kung ano natin, papakulo natin. Teka lang ha. Uy, shish. Ano yung camera na? Guys, teka lang. Ilipat ko lang ang camera ko sa holder ko. So, yun. Ito na yan. Yung holder ng cellphone. Pero hindi kayo maumay. Nagmitin sa galing si Reneta at may nawasak ang crystal ball na nagpunin na ang taong yun ay si Brie pala. Tinanong niya kung saan dinala si Brie at nagbanta na wawasakin. Kita nyo ba? Wait lang. Napilitan si Brie na umami na itinransport niya si Brie mga 100 metro ang layo at malapit sa dalampasigan. Samantala, napalimutan si Brie ng mga tao na kailangan at kasuotan. Sorry guys, maingay yung TV. Nanonood yung kuya. Napagtanto ni Brie sa bahagi ito ng plano ni Russell. Niya yung lalaki na lahat sila ilang pang-ranky kaya wala rin siya chansang manalo. Biglang kumating ang mga senior at ingay ng paliwanag na ito ang nangyayari. Sinabi ni Big na mga lalaki tumutulong lang sa kanyang mag-warm up bago ang isa at Nalagyan na natin siya ng tubig. Ngunit tumatami ang isa kay Rose at nabasag ang tali ng espada na tumama sa balat nito. Agad namang binasag ni Rose ang pamaw ng umatake. Ngunit agad niya itong pinagaling at sinabihan siya ng magpatuloy lang sa pagkakasal. Basta natin ito tinapadama. Isa pang senior na sa service na sinilan na niya ang pag-aalala. Yan ang dami nga na. Naulan na ng mga ikang pala ang mga kalaban at nagilan para mapa-address sa mga ito. Nakukunin ko ng Samantala, camera. sa pag-miyembro ng grupo ni Vic na si Alice ay nabilang ng isa sa mga lalaki na umiling na Yan, isuko tara. nilang lahat ang kanilang mga Tignan armas. natin dito. Isang sila na pakawalan na si Yan. Alice para sa Saksakin natin. ito. Pero sa halip ay sinagtan pa siya ng lalaki. Dahil dito, nagalit si Alice at pinasabog ang lahat ng kalaban gamit ng So wait lang para konting minuto lang. Okay, bye. Iwan ko muna kayo. So yun guys, ayos na yung tubig natin. Yung kumulo na, kita nyo naman nakapatay na. So yan, hindi na natin dito. Ay shish, wala pa pala. Ipapakita ko na lang kayo ng annex kung paano magtimpla ng mga binisan. Yan. Sinukupan niya itong sumulin, ngunit nagdang na at tuluyang kinangay palayo ng sariling puwersa ng atake. Hindi mawawaan ni Raster kung paano nakaharangan ni Rick ang kanyang mga galaw samantalang si Rick naman ay lumusan na siyang napagmasdan. Napagtanto niya na kahit napakalaki ng mana ni Raster, kulang naman ito sa tamang training kaya nagiging hindi episyente ang kanyang mga galaw. Ngunit na ginamit ni Raster ang kanyang fire
So guys, lagyan natin. Para high-lock ang atake. Gawin muna natin guys. Mabilis na sumugod si Rasper gamit Tikman nga ang natin. pero ang umaga. Inamin ni Rasper na mahusay si Rick para sa isang F-ranker. Ngunit sinabi ni Rick Harap. siya lumalaban ng buong lakas at sinabi swerte lang si Rick. Dahil dito, Lagay na natin. nagalit si Rick dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinikilala ni Rasper. Yun guys, kape na tayo. Training na pinagdaanan niya at kung paano niya inilagay sa alanganin ng sariling buhay para lamang lumakas. Sinabi ni Miss kay Alisa na ilang beses Kaya na tayo, guys. sa training at si Bran ang paulit-ulit na bumuhay sa kanya. Ipinaliwanag ni Bran na nalampasan ni Rick ang kanyang pisikal na limitasyon dahil hindi siya Sarap, kailanman guys. sumuko. Ngunit sa halip na seryoso, Joke lang. ginugla at pinagkawalan pa ni Rasper si Rick. Ang bango. Habang inisip ng lahat kung bakit niya pinagdadaanan ng sobrang lupit na training, ibinunyag ni Rick ang tunay niyang dahilan. Gusto niyang talunin ang pinakamalakas na halimaw sa buong mundo at Kaiser Elvis ang pangalan ng sulat sa alamat ni Giovanni the Hero. Ipinaliwanag ni Bran na ang pagtalo sa halimaw na ito ang ultimate goal ng kanilang party. Ngunit para kay Rasper, hindi ito totoo at nag-isip lamang. Yun guys. Yun guys. So, magkape na tayo. Si Rasper sa narinig niyang bilang dahil tila imposible. Kunin ko lang yung Tinapay ni Brad na nagawa niya ni Rick sa tulong ng espesyal na time at Space Magic. Ginamit ni Rasper ang pinakamalakas niyang spell para atakitin si Rick, ngunit sinalagi ito nilid gamit ang airshot. Sa pagdaan ng kanilang mahika, nanay ng Terry, nagkadurog-durog ang Green Golem at tumilapon si Rasper patungo sa mga upuan kung saan siya nawalan ng malay. Nabigla ang buong arena nang matalo ang pinakamalakas na examiner ng isang F-rank adventurer. Muling nakita si Rick at ang kanyang party at binati nila siya sa pamahalang. Nagpasalamat si Rick sa Tara, kanilang tayo. tulong. Dumating si Rasper kasama ang kanyang mga kapatid. Kayo dyan, magkape na kayo. Maggutom lang kayo dito. Kakain na tayo eh. Guys, papas forward ko na lang. Baka mainip kayo. So yun guys, yun lang muna ngayon. Don't forget to follow and like, subscribe, follow sa Facebook at sa TikTok.